Amen. At tayo po nga lahat ay pasamadaling tumayo para po sa ating confession of faith. At po nga ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Amen. Tayo po'y pasamandaling umupo. Gandang araw po sa lahat. Pagpasensya niyo na po at ako po ay na-assign at ako po ay kinakabahan sa inyong harapan sa araw na ito. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo po muna yung magbasa ng kanyang salita. Kung meron ho kayong mga Biblia, ay buksan ho natin sa unang Korinto 12. 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 11. 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 11. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at atin po itong basahin ng sabay-sabay. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos na walang mali at kailanman ay hindi nagkakamali. Sabi dito, now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that you when pagans you were led astray to mute idols, however you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking the Spirit of God ever say, Jesus is a curse, and no one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. There are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it's the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For no one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another the working of miracles. To the another prophecy, and to another the ability to distinguish between spirits. To another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. All these are empowered by one at the same Spirit, who apportion to each individually as He wills. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa langit, banal at mahabagin, kami po'y lumalapit ngayon sa oras na ito as we come in worship through your word. Kami po'y sasamba sa aming pong pag-aaral at kami sasamba sa aming pakikinig. Nawa ito'y magbigay ng kapurihan sa iyo. Kami kausapin mo, ano man ang sasabihin mo sa amin. At ang iyong lingkod, O Diyos, ay itago mo sa iyong likuran. Sasabihin ko lang ang dapat sabihin at alisin mo ang hindi ko dapat sabihin. Maging tapat nawa ang iyong salita sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Magandang araw ho ulit sa inyong lahat. At nawa ho'y hindi kayo nagugulat at hindi kayo nagdadalawang isip sa inyong nakikita sa inyong harapan. Ako po ay humihingi ng panalangin habang ako po ay nagsasalita sa harapang ito. Dahil ang ating pong pag-uusapan ay marahil ay controversial sa inyong narinig. Ito po hindi madalas na pinag-uusapan o hindi natin madalas na kiririnig o naaaral. Dahil nga medyo siya controversial. Sa katotohanan po, ang nais ko sana pong ituro sa atin ay pagkakaisa.
There are one body in many members. But when I go to the scripture, yung akin po kinaaral yung text, sabi ko, tatalon ako sa verse 12 to 31. Sabi ko, parang mali yata yung gagawin ko. Lord, I want to be faithful. Hindi ako tatalon. Ginagawin ko, sisimulan ko sa verse 1 ng chapter 12. Pero sa araw pong ito, alam ho natin na meron po tayong pinagdidiwang, di ba? Ano po yung, anong araw na to ngayon? Bonifacio Day. Okay. Ngayong araw po ay Bonifacio Day na kino-commemorate natin si Gat Andres Bonifacio. Siya po ay sinilang ngayong araw, November 30, 1863. He was the founder of the Katipunan, a revolutionary society that played a crucial role in the Philippine Revolution against Spanish colonial rule. Bonifacio is often referred to as the father of the Philippine Revolution due to his significant contribution to the fight for independence. Kilala ho niyo ba si Bonifacio? Ngayong araw po na ito ay kanyang kaarawan. Kaarawan ho ni Andres Bonifacio. At ngayong araw din po, may mga Pinoy na nagrarally. Saan? Sa EDSA. Para po labanan ng korupsyon, tawagin ang kakulangan ng gobyerno natin sa ating kanilang mga kakulangan. Pero hindi ho yun ang aking agenda. Ang gusto kong ipakita kay Bonifacio, siya po ay isang Pinoy na may pagmamahal sa kanya pong bayan. At ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayanan, kanyang katalino, kanyang mga experience para magkaroon tayo ng kalayaan. Pero si Bonifacio ay ordinaryong tao. Alam natin na si Bonifacio ay walang kakayanan, at marahil nga ay hindi siya ligtas sa kanyang kaluluwa. Na kahit anong gawin niyang kabutihan at anong gawin niyang pagpupursiging kabutihan ay hindi makakaabot sa kabanalan at sa kaligtasan ng Diyos. Ngayon po, ang ating pong binasa ay patungkol sa spiritual gifts. Kaya nga ho, ang ating pong title sa umagang ito ay The Gifts of the Spirit to the Church. Nung aking pong kinakrap yung title, sabi ko parang mali, The Gifts of the Spirit to the Church. I research it at sabi naman nung aking ni-research ay tama. Yung spiritual gifts or gift of the Spirit ay synonymous. Ating pong pag-uusapan yan. At bago po natin himay-himayin ang talatang iyan, gusto ko po nang makita po natin ano ang background ng 1 Corinthians. Ang unang Korinto po ay sinulat ni Pablo during his 3-year visit in Ephesus on his 3rd missionary journey. 3 taon niya hong sinusulat yung kanyang letter sa mga taga-Korinto sa kanya pong pangatlong missionary journey. At naniniwala po ang mga scholar na ito po, ang sulat po ay dinala ni Titus. Si Titus po yung sinulat ni Pablo, then pinadala sa Corinth church at dinala ito ni Tito sa kanila. At ito po yung mababasa natin sa 2 Corinthians 12:18. Ano po mga highlight ng 1 Corinthians? Diyan po meron tayo makikitang 4 na highlights. Una po yung the meaning of the cross sa 1 Corinthians chapter 1:18 to chapter 2 verse 16. Yung pangalawa po, the story of the Last Supper, 1 Corinthians 11:23 to 29. Pangatlo po, the poem of love. Yan po, pag February, yan lagi nating madalas basahin. Love is patient, love is kind. Yan po yung sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 13. At yung pang-apat po, the Christian destiny sa 1 Corinthians 15:42 to 58. Ngayon, bakit po natin inaaral muna yung background, yung context nito? Dahil meron pong pinatutungkulan si Pablo. Ba't niya sinulat yung sulat sa mga taga-Korinto? Actually po, yung church ng Corinth, sila po ay gifted, sila po ay mayaman. Actually po, parang ganito po siya eh. Parang sa modern time natin, sila yung mga mega church. Sila yung mga masyadong maraming resources. At higit sa lahat, hindi lang sila mayaman. Sila rin ay mga gifted na believers. Kaso, dun sa problema nila dahil masyadong gifted yung mga believers doon, minsan lax na yung laxing discipline
May gumagawa ng kasalanan sa gitna ng kapulungan, sila ay wala lang ginagawa. Okay lang yan kasi masaya naman tayo. Walang pagdidisiplina. At yung iba naman, pinagmamalaki yung kanilang mga gifts. Ako, marami akong gifts. Lahat meron. Ilan ba yung gifts? Mamaya po babasahin natin. O ikaw naman, isa ka lang. Lesser Christian ka sa akin. Kumbaga, nagkakaroon ng status doon sa kanilang buhay. Okay, tignan po natin yung 8 issues in the first letter to the Corinthians. Ang daming issue. Sumulat siya kasi may mga issue. Nawa, ang GCF, huwag tayong masulatan. Kasi meron tayong issue, no? Nakakalungkot na ikaw ay susulatan ng iyong pastor. Ng pastor na si Pablo. Dahil ang dami mong issue at gusto niyang i-correct. Yon. Ang unang issue sa Corinthians ay Paul's authority as an apostle had been challenged. Ayan po ay sa chapter 1 to 4. Si Pablo po ay sina-challenge yung authority ng pagiging apostol. Si Pablo hindi naman siya apostol. Kasi hindi naman siya kasama sa unang 12. Pero pinatunayan ni Pablo na siya ay isang apostol ni Kristo. Yan po ay mababasa natin sa chapter 1 to 4. Pangalawa, Paul rebuked the church for the disciplining the blatant sin of one of its member. Sa 1 Corinthians chapter 5. Diyan po, I remember, yan po yung merong member na iglesia na may karelasyon siya sa kanino? Sa asawa nung magulang niya. Parang ang tawag doon, incest. Parang magulang ko, may karelasyon ako doon sa yung magulang ko, asawa niya, may karelasyon ako bilang anak dun sa asawa ng magulang ko. At ito ay hindi nire-rebuke ng Corinthian Church at hindi dinidisiplina ang kapatid. Yan po yung pangalawang problema. Pangatlo, Paul explained the believers should not take one another to civil court but should handle their dispute among themselves. Sa 1 Corinthians 6, 1 to 8. Yung pangatlo pong problema, nagkakaaway-away sila, tapos sila magkakapatid sa Panginoon, nagkakasuhan sila sa korte. Parang hindi nyo po, imagine nyo po ba yan? Na magkakapatid tayo sa Panginoon, tapos nag-aaway tayo sa barangay. O pinapulis ko yung isa, o nag-aaway tayo sa korte. Ayun po yung issue dyan. At dati po, nangyayari na siya, at ngayon po nangyayari pa din. Diba, makakalungkot, na may mga ganyan pa rin iglesia na yan pa rin ang problema nila. Yung pang-apat, Paul's teaching about freedom in Christ had been changed to the point that some thought that even fornication was allowed among believers. Paul corrected that error by explaining the freedom in Christ did not mean freedom to sin. Sa 1 Corinthians 6, 9 to 20. Diyan po, dahil nga ligtas sila, sinasabi nila, alam niyo po ba yung sin of fornication? Kayo po ay gumagawa ng act na hindi dapat ginagawa ng mag-asawa. Ito po ay pareho kayong signal. Let's say, para magkarelasyon kayo, gumagawa kayo ng act before marriage, o yung sinasagot ng premarital sex. Sa Bible po, ang tawag doon ay fornication. Dito, sa pang-apat na problema, sa chapter 6, inabuso ng mga believer na ito yung kanilang freedom. Sinasabi nila, hindi, malaya na kami. Pwede namin gawin ang kasalanan. Mali. Tayo po'y pinalaya ng Diyos hindi para gumawa ng kasalanan. Tayo po'y pinalaya ng Diyos upang tumanggi sa kasalanan at tumakbo kay Kristo at sumunod sa kanyang mga kautusan. Yun po ang tamang pagkakaintindi sa Christian liberty. Huwag ho nating sabihin, hindi, ligtas naman ako pwede ko nang gawin lahat. Hindi ho lahat. Lahat po ay hindi ginagawa, lalo na kung kasalanan ng totoong Kristiyano. Kaya nga walang totoong Kristiyano na magpapatuloy at magtatampisaw sa kasalanan. Yung panlimang problema ay, Paul answered the question about marriage that the Corinthians had sent to him. Paul gave forthright advice to the matter. Ito po yung problema naman sa question ng pagpapakasal. Yung 6 po, Paul answered question about dealing with a world filled with idolatry.
Paul explained freedom in Christ, yet also held them responsible to deal carefully with those among them with weak conscience in this matter. Dito po pumapasok sa chapter 8 and 8 to 10 ay yung issue ng food. Di ba po yung kumain ako, kakain ba ako ng dinuguan? Iinom ba ako? Kumbaga dahil sila, sa lugar po ng Corinto, laganap yung mga pagan, yung idol worship. Kaya nga 'di ba meron doon nakasulat na to the unknown God. Parang hindi nila kilala yung Diyos, so inaalay nila kung doon sa hindi nila kilala yung Diyos. Pero si Pablo, niliwanag niya yon, at dito nagkakaroon kasi ng problem. Let's say, bawa, okay ko tong gawin kasi may liberty ako tong gawin. Kaso yung kapatid ay nababiolate yung conscience. Pag narinig niyo po yung violation of conscience, para siyang na-stumble. Bawa, hindi ka komportable na makita akong kumakain ng dinuguan. Pag kumain ako, mas stumble ka. So, para sa akin, bilang mature believer, pag nandiyan ka, hindi ako kakain. Kahit hindi wala namang kasalanan doon. Na kumain ako ng dinuguan na dapat may puto. Pero ang punto po nun, minsan tayo, because of our maturity, parang tinitreat natin yung mga new believers na wala akong pakialam sa kanila. Hindi. Dapat po may pakialam tayo. Na yung pagkilos, paggalaw natin, na yun nga, pati nga yung pagkain, ay binibigyan ng answer ni Paul dahil nagkukos siya ng pagkakabahabahagi sa iglesia sa Corinto. Yung pang-7 po, Paul delineated matters of respect and order in worship services. Male and female roles needed to be understood in the context of this time period and culture. Yan po ay sa 1 Corinthians chapter 11 to 14. So dito po tayo papasok. Kasi nga dahil gifted yung church sa Corinto, may maraming may gifts. Sa worship, may mga nagtatangs, may nag-i-interpret ng tongues. So yung hindi pinagkalooban ng gifts, sineset aside ng mga may gifts. So parang nagkakaroon ng discrimination during the worship. So dito po tayo papasok. Kaya i-address sa chapter 12 ni Paul yung about sa spiritual gifts. At yung pang-8 po, at last na kanyang reminder ay, Paul reminded the Corinthians believer of their wonderful faith in the resurrection of Jesus Christ because of Paul's teachers had come along denying it as a truth. Paul defended the resurrection and explained that without it, their faith was worthless in chapter 15. Dito po, pinaliwanag ni Pablo na tayong lahat na naka Kristo, meron tayong pag-asa. Kasi si Jesus ay muling nabuhay. Tama po ba? Kasi kung hindi siya nabuhay, we cannot face tomorrow. Alam nating walang nandun sa kinabukasan. Pero totoo yung pangako ng Diyos that ang katotohanan na siya po ay nabuhay muli. Pero punta po tayo sa ating lesson, sa ating pag-aaralan, sa spiritual gifts. Okay, i-define po na natin ang spiritual gifts. Actually po, sa Bible, wala ka talaga makakahanap na definition. Kaya nga ito yung mga Bible commentary o mga binasa ko libro, sabi nila actually yung faith merong definition eh. Pero yung spiritual gifts, napakadami. Parang wala siyang exact na binigay. Si Pablo, ang sinabi lang niya, ito yung mga gifts. At paano ginagamit yung mga gifts. Ito po, sabi po ng ng God Question. Ito po, alam niyo na kung saan ako kumuha. GodQuestion.org. Sabi nila, spiritual gifts are special abilities given by the Holy Spirit to believers for the purpose of serving others and building up the body of Christ through the faithful advancement of the gospel of Christ. Spiritual gifts, yan daw po ay yung mga binigay sa ating kaloob ng Spirito at ang layunin niya ay ipaglingkod sa iba. Ang layunin po niya ay ipaglingkod, hindi po ipagmayabang. Para po sa building up ng body of Christ through the faithful advancement of the gospel of Jesus Christ. So yung paggamit po natin ng gifts, wala po siyang ibang purpose. Para pa rin po ma-advance yung gospel proclamation. At isa naman, ito naman kay Ed Landry, na libro, The Holy Spirit is
Sabi niya diyan, the Holy Spirit dispenses gift to the believers through which He fulfilled the plans of God the Father while honoring the Son. Yan naman yung sinasabi ng libro ni Ed Landry patungkol sa spiritual gifts. Okay. Ito naman po yung definition and origin ng spiritual gifts. Spiritual gifts, also known as charisma sa Grego, an extraordinary power or abilities bestowed upon individual by the Holy Spirit. These gifts are not natural talents, hindi siya natural talent, but supernatural endowment meant to fulfill the mission of the church and serve the common good. The concept of spiritual gifts is rooted in Christian theology, particularly in the New Testament, where various passages outline the nature and purpose. Alam po natin na ang spiritual gifts ay galing kanino. Mamaya po, sa text natin ay pag-uusapan natin yan. Ito po ay, by the mere itself, spiritual gifts ay bigay ng Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu po ay, Diyos. Siya po ay hindi puwersa, siya po ay persona. Siya po ay isa sa persona ng Triune God. At sinasabi diyan, meron daw, sabi ni Ed Landry at ni Herbert Maphis, meron 6 na gawain yung banal na spirito. At yung spiritual gifts or giving the spiritual gifts ay pang-6. Meron po siyang sinasabi diyan na spiritual baptism, conviction of sin, filling of the Spirit, indwelling of believers, regeneration of believers, and the dispensing of gifts. At yan po yung pag-uusapan natin. Yung 6 po na yan, yan po yung gawain ng banal na spirito. Nakita niyo po ba yan? Regeneration of believers. Tayo po'y naligtas, tayo po'y na-born again, hindi sa sarili nating gawa. Gawa pa rin ng banal na spirito na kumilos sa atin. At actually, meron tayo makikitang 3 biblical passages na nagpapatungkol sa gift of the Spirit o yung spiritual gifts. Yan po ay sa Romans 12, 6-8. Romans chapter 12, verses 6-8. Sa 1 Corinthians chapter 12, ito pong pag-uusapan natin. At yung sa Ephesians 4, 1-15. Yan pong mga passages na yan, diyan natin mababasa yung iba-ibang gifts. Pero dito po sa 1 Corinthians chapter 12, magbabanggit lang siya ng siyam. Okay, kasi po, dun sa gifts na meron akong listahan, 21. So yung 21 po, pag binasa ko yung 3 passages, maiipon ko yung 21 gifts. Sa 1 Corinthians chapter 12, yung unang Siyam po yung spiritual gifts na pag-uusapan natin. Okay po? Ang tanong ko po ngayon ay, alam niyo na ho ba yung inyong mga spiritual gifts? Hindi pa. Yung iba po, sino pong alam na yung kanyang spiritual gifts? Alam na po. Kung hindi niyo pa po alam, may baka po kailangan nating mag-usap. At kailangan niyo pong malaman. Okay, nandyan po yung mga gifts ng baka ito po, alam niyo po to. Gift of teaching, gift of helps, gift of service, gift of leadership, gift of encouraging, the gift of giving. Gift pala yung giving, yung masyado kang mapatulungin. The gift of showing mercy, yung nagpapakita ka ng compassion dun sa mga taong nagkakaroon ng mga pangyayari sa buhay. Gift of evangelism. Gift of pastor. Yun, yung kay pastor. Yun ay kanyang gift. The gift of speaking. And the gift of hospitality. Diba, meron sa atin dito yung masyadong bukas yung tahanan nyo. Yung gift pala yun. Yung pag may gawain, gusto nyo sa inyo. Nag-aagawan kayo. Hindi, sa amin. Kasi gusto nyo patuloyin yung mga kapatid. It's a gift. Pero hindi po yun ang pag-focus natin. I-focus natin yung ating study sa 1 Corinthians chapter 12. Siguro po, mga sa susunod na panahon, pag-usapan naman ho natin yung mga bagay na yon. Okay. Tayo po ipupunta na dun sa ating text. Binigyan ko lang po kayo ng konting background dun sa ating
ating librong naaral ngayon. Actually, sa chapter 12, dahil nga gifted yung mga taga-Korinto, isa po ito sa nagiging away. At malamang ang pinag-uusapan po ditong gifts na masyadong controversial yung speaking in tongues kasi in-address po siya ni Paul sa chapter 12 hanggang chapter 14 ng Corinthians. Ina-address niya yung issue ng tongues. Kaya nga po mababasa yung sa dulo diyan, sabi niya, do we all speak in tongues? Tinatanong ni Pablo yung mga taga-Korinto, ba't pinipilit yung lahat mag-tongues? Lahat ba nagta-tongues? Sabihin, it's a gift. Ayun ang emphasis niya na huwag kayong mag-away dun sa gift. Kasi meron kayong problema dahil hindi nyo nakikita yung dapat na tingnan. Okay, basahin po natin ulit yung verses 1 to 3. Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God says, Jesus is a curse, and no one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit. So una po nating punto concerning spiritual gifts. Merong gustong sabihin si Pablo concerning spiritual gifts. So ito na, isa dun sa 8 problema na i-address ni Pablo. So isa to sa mga in-address ni Pablo. Now, concerning spiritual gifts, parang si Pablo sabi niya, sige, ngayon, papunta tayo sa spiritual gifts. Settle natin tong issue natin. Makita po natin dyan, spiritual gifts, sabi niya, now concerning spiritual gifts, brothers. Sinong kausap po niya? Brothers. Means, hindi lang po lalaki. Sabihin, ang pinakausap niya, yung mga believer. Brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God says Jesus is a curse, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Ang una po natin dyan concerning the spiritual gifts, o sino ba ang merong spiritual gifts? Tanong nyo kasi yan ngayon, ba? Meron ba akong spiritual gifts? Ano ba yung spiritual gifts ko? Ayun po yung magiging tanong nyo, no? Pero gusto nating isettle muna yung foundation. Concerning spiritual gifts, who has the spiritual gifts? Sinagot po yan sa verses 1 to 3. Una po ay, those who are truly saved. Sila na mga tunay na naligtas. Sila na mga kumikilala at sumasampalataya kay Kristo. Sila po ang may spiritual gifts. Those who are truly saved o every believer. Tayo pong lahat. Hindi man sa iglesyang ito, sa ibang iglesia naman matapat, sila po ay may spiritual gifts. Kaya nga po, mapasin nyo, maraming iglesia, maraming pastor. Kasi may mga binigay na gifts dun sa mga iglesyang iyon. Unang-una po, ina-address ni Pablo na ang merong spiritual gifts ay yung mga tunay na naligtas. Kaya po binibigyan ko ng ay truly saved. Kasi pwede po nating sabihin, umatin tayo sa iglesia, pero hindi ako tunay na ligtas. So wala kang spiritual gifts. Pangalawa, kayo po, Jew and Gentiles believer. Sinasabi natin, Kuya Rapi, parang sinasabi mo, lahat na nga kanina eh. But ngayon, in-specify mo, Jew and Gentile believer. Kasi yung mga taga-Korinto, sila po ay mga Gentile. Kaya nga po makikita natin yung beauty ng biyaya ng Diyos na nag-dispense siya ng gift, hindi lang sa mga Hudyo. Tayo pong mga Pilipino ay hintil. Kung ang Diyos ay may pagtatangi, kawawa naman tayo kasi wala tayong gifts. Ito po ay binigay sa mga Hudyo and Gentiles. Kaya nga sa verse 2, you know that when you were pagans, you were led astray. Yung word na pagans mean Gentile. Nang kayo ay mga hintil pa, kayo ay nalayo at kayo ay nagpunta ko kani-kaninong idols at doon kayo sumasamba. Ito po, sino po ang may binigyan ng spiritual gifts? Jews and Gentiles. Sa ating panahon, sa church age,
lahat ho ng believer. Siya man ay hintil, siya man ay Hudyo, siya man ay maputi, maitim, dilaw, anumang lahi niya, anumang race, anumang education, anumang background ng buhay, anong status sa lipunan, siya po ay binigyan ng spiritual gifts ng Diyos. Okay. Pangatlo, an unbeliever has no spiritual gifts. Okay po Nilinaw po natin sa dalawa na ang meron pong spiritual gifts ay yung mga tunay na ligtas at yung mga Hudyo at hintil na believers. Kung ikaw ay hindi tunay na ligtas, wala kang spiritual gifts. Kaya ngayon, kung may kausap ako ngayon na hindi ka tunay na ligtas, huwag kang umasang meron kang spiritual gifts. Kaya ang panawagan ko sa iyo, magsisi ka ng iyong kasalanan at magtiwala ka kay Jesus upang ikaw ay maligtas. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay may spiritual gifts. Dahil walang unbeliever ang may spiritual gifts. Marahil alam nyo ho, na meron tayong mga kababayang meron silang gifts pero hindi spiritual gifts. Meron silang kakayanang magpagaling pamamagitan ng mga salamangka. Sila po yung mga mantatawas, sila ho yung mga mambabarang. Yun po, meron din silang gift pero hindi po galing sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, wag mo sabihin na ako'y nakakakita ng mga bagay na hindi mo nakikita. Pero Kristiyano ako, nakakita ko. Teka muna, hindi kasama ang pagkakakita sa mga hindi normal na bagay sa spiritual gifts. Kaya kung tayo totoong Kristiyano, tayo'y pinalaya ng Diyos sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Hindi na ako magtatanong sino sa inyo ang nakakakita o sino sa inyo ang nakakakita dati at ngayon hindi na nakakakita. Sa isang nating lesson, sa ating pag-aaral, ang tanong namin, nakikita niyo pa po ba ngayon? Wala na. Praise the Lord. Sabihin, pinalaya ka na doon. Hindi ka na bandage ng power ni Satan, ng sin. Ikaw ay pinalaya na. Kaya nga, ang bawat believers ay merong kanyang spiritual gifts. Walang Kristiyano ang walang spiritual gifts. Huwag niyo pong sabihin na wala kasi akong spiritual gifts. Wala po. Lahat po tayo ay merong spiritual gifts. Ano pong gusto kong ipunto sa oras na ito? That spiritual gifts are only given to every person who truly repented of their sin and put their trust in the finished work of Christ. No unbeliever can say that he has a spiritual gift. Spiritual gifts are only given to every person who truly repents of their sin and put their trust in the finished work of Christ. Ayan po yung pinakapunto natin sa verse 1 to 3. Na ang meron lang pong spiritual gifts ay yung mga taong tunay na naligtas, tunay na nagsisi at nanampalataya sa tinapos na gawa ni Jesus. Now, the question is, do you repented of your sin? Do you put your trust in Jesus Christ as your Lord and Savior? Kung hindi pa, pagkakataon mo to, kapatid. Pagkakataon mo to na pwede kang lumapit at pwede kang magsisi sa iyong kasalanan. Naririnig mo ang tinig ni Jesus na kailangan mong magsisi sa iyong kasalanan at kailangan mong sumampalataya kay Jesus. Okay, verses 4 to 11. 4 to 6 pala. Sa verse 4 to 6 naman po, yung una, ang mayroon pong spiritual gifts ay believer. Wala po nito ang unbeliever. Sa verse 4 to 6 naman po, dito natin makikita niyo po diba yung word natin, the gift of the Spirit. Makita, sino po yung nagbibigay ng gifts? Spirit. Pero po, meron po tayo makikita dito na si Pablo ay Trinitarian in his theology ng spiritual gifts. Sabi po sa verse 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord.
and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. Yan po yung sabi. Dito po, sa point natin sa 2, there are varieties yet the same. There are varieties yet the same. May pagkakaiba-iba, ngunit iisa. Kita niyo po, may pagkakaiba-iba, pero may pagkakahalintulad. Sabi po sa verse 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Merong pagkakaiba-iba ng kaloob, pero may isang Espiritu. The varieties of gift, but the same Holy Spirit. The varieties of gift, but the same Holy Spirit. Ayun ang sinasabi ni Pablo. May iba-ibang kakayanan, may iba-ibang kaloob, pero may iisang Espiritu. The varieties of gifts, but the same Holy Spirit. Pangalawa, the varieties of service, but of the same Christ. Sabi po sa verse 6, and there are varieties of activities, but it is the same Lord. And there are varieties of service, but the same Lord. May iba-ibang paglilingkod, pero may iisang Panginoon. The varieties of service, but of the same Christ. Ang pinapakita ni Pablo diyan, may iba-iba tayong gift, pero iisang Espiritu. Meron tayong iba-ibang paglilingkod, pero may isang Kristong pinaglilingkuran. And sa verse 7, karuktong ng 6, and there are varieties of activities, but of the same God, with who empowers them all in everyone. The varieties of activities, but of the same Father. May iba-ibang gawain, pero may isang tatay. Ano pong mapapansin nyo? Pabaliktad. Father, Son, Holy Spirit. Ang makita po natin dyan, may pagkakaiba-iba ng activity o meron tayong pagkakaiba-iba ng spiritual gifts, paglilingkod, activity, pero nandun yung triune God, nagkakaisa sila na nagbibigay sa atin. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron ho tayong iba-ibang kakayahan sa iglesia, pero may isang banal na spirito. Lahat tayo ay may banal na spirito. May kanya-kanya po tayong paglilingkod, pero meron tayong isang Kristong pinaglilingkuran. Sana po wala sa atin na umaaten tayo at naglilingkod at iba ang Kristong pinaglilingkuran natin. At meron po tayong maraming activities sa church at iba-ibang gawain, pero may isa tayong tatay na tinatawagan sa ating mga activity. At meron tayong isang Diyos na sinasamba na siya nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Ano pong point natin sa verse 4 to 6? Ito po ang point natin. There are varieties of gifts, services, and activities, but there is the same Holy Spirit, the same Christ, the same Father, the triune God united to give each believer, the church, spiritual gifts for the edification of the body of Christ, and ultimately for the glory of the triune God alone. May iba-iba tayong gift, may iba-iba tayong kaloob, may iba-iba tayong paglilingkod. Pero isa lang ang point. Para bigyan natin, para ikasusulong at ikalalakas ng iglesia at sa paglago ng bawat isa sa atin at sa kapurihan ng triune God lamang. Ngayon, again, tatanungin ko po kayo, kung alam niyo po ang inyong spiritual gifts, meron ba kayong ibang banal na spiritong kilala? Kung meron po kayong meron kayong mga paglilingkod, meron ba tayong ibang Kristong pinaglilingkuran? O kung meron tayong mga activities, sinong Ama ang ating pinapupurihan? Nawa sa ating pagkakaiba-iba, sa ating mga gawain, tayo nagkakaisa kagaya ng Trinity na nagkakaisa sila nang tayo ay iligtas sa krus. The Father, elect.
the Father planned our salvation. Christ did the plan. He suffered and died for us. And the Holy Spirit sealed us with the Holy Spirit as a seal na tayo nga ay mga tunay na anak ni Kristo. Amen. At punta tayo po sa verses 7 to 11 sa ating pong last point. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For no one is given through the Spirit of utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another the ability to distinguish between spirit. To another various kind of tongues. And to another the interpretation of tongues. All these are empowered by the one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Yung point number 3 po natin ay the purpose and the spiritual gifts by the same Spirit. The purpose and the spiritual gifts by the same Spirit. Nababasa po natin yan sa verse 11, verses 7 to 11, and sa Ephesians 4, 1 to 15, at sa Romans 12, 3 to 8. Dito po, ito na po yung point na pag-uusapan nating spiritual gifts. Nilista niyo na po. At ayaw ko pong magbigay ng konting controversy kasi ito po ay controversial. I want to clear the air na ito po ay hindi natin pinag-uusapan to bring controversy sa ating kalagitnaan. Ito po ang nais natin. Verse 1, point number 1, for the building up of the entire body and not for the mere benefit of individual members. Ang Spirit po ay binigay, ito po ang purpose niya, for the building up of the entire body and not mere benefit of individual members. So kung may spiritual gifts kayo, hindi mo pwedeng sinasarili yon. Kasi hindi ka naman may edify. Kasi ang paggamit ng spiritual gifts ay para saan? For the building of the entire body of Christ. For example po, si Paz, yung gift niyang pagpapastor, hindi na siya magpapastor. Paano tayo as a congregation? Hindi tayo mapapakain, hindi tayo matuturuan ng tama. Okay, point number 2. Given to believers as a special individual abilities. Kaya ito po in-enumerate kasi nga ito po ay individual abilities na binigay sa bawat isa sa atin. So dito po sa Siyam, tingnan natin kung anong meron tayo at anong meron kayo. Okay, una po ay yung word of wisdom. Sabi po diyan sa verse 8, for no one is given through the Spirit the utterance of wisdom. Yung word of wisdom o yung the gift of wisdom. Sabi po dito, the gift of wisdom is the God ability to apply the knowledge of God to benefit believers. This gift describes someone who can understand and speak forth biblical truth in such a way as a skillfully applied to life situation with discernment. Sino po ito mga to? Sila po yung mga pastor, sila po yung mga pastor teacher, sila po yung mga nagtuturo sa atin sa Sunday school, yung ating po mga Sunday school. Ito po yung kanilang gift na nagtuturo ng tama ng salita ng Diyos. Isa po ito sa gift, the word of wisdom. Pangalawang gift, word of knowledge. Word of knowledge is the ability to properly understand the fact of revelations regarding people, circumstances, and a biblical truth. This is another speaking gift that involves understanding truth with an insight that only comes from the revelation from God. Those with a gift of knowledge understand the deep things of God and the mysteries of His Word. So ito po yung merong mga gift of knowledge ay word of knowledge ay yung mga nagtuturo
no, pag nagtuturo pa, minsan pa nakikinig tayo sa mga gifted sa mga may gift nito, parang yung hindi nila nakita, yung hindi mo nakikita nila. Nakita niyo po? Yung pag nakinig tayo sa kanila sa mga taong ito na may gift na gano'n, yung malabo nagiging malinaw. Hindi yung malinaw lalong lumalabo. Iba po 'yon. So ito po ang isang gift na nagpapakita na sila po yung mga merong pag may gift ka nito, ikaw yung nagpapaliwanag ng mga bagay, nagpapalinaw ng mga may hirap na intindihin. Lalo na sa salita ng Diyos. Pangatlo pong gift. Gifts of healing is the gift involved in the ability of a person to cure another's of physical sickness. Although God does still heal today, ayun yung tanong. And while there is no biblical reason that God could not empower an individual with the spiritual gifts of healing today, God miraculously healing people directly to the spiritual gifting of an individual seems to have primarily been limited to the ministry of the apostle and their close associate in every early days of the church. Dito po, sa gift of healings, kasama po siya sa spiritual gifts. Pero ang tanong, meron pa po ba ito sa atin? Meron pa po ba sa ating may gift of healing? Sabi po dito sa sinabi natin, yes, God can heal people through gifting someone, pero ito po ay nilinaw nila during the early church. Bakit? Alam niyo po na yung Bible ay complete. Yung time po nila, hindi pa canon. Wala pa tayong 66 books. Kaya gumagamit ang Diyos ng gift to those individual para mag-heal. But when the Word of God is canonized o ito'y nakompleto na, ako po'y naniniwala na ito po ay nag-cease. Why? I can pray to God, to the Word of God, and God can heal me directly. Hindi na kailangan pa ng someone. Ang nakakalungkot, may mga crusade po tayo na pupuntahan, ginagawang ito po yung controversial dyan, ginagawang business. Magpo-crusade, dali niyo yung mga may sakit, pero sa crusade, pinipili lang yung kayang pagalingin. So actually, fabricated po yun. But again, gift of healing is one of the spiritual gifts, but today, ito po ay wala na pong individual. Ako po wala nang individual na may gift of healing. God can heal you directly. Okay. Number 4. Gift of miracles. Ito naman yung means being able to perform works of power other than physical healing. Ito po yung mga miracles. Paano po ba yung mga miracles? Pahintuin ang bagyo. Ano daw yung sabi ni isa? Sabi po na isang false teacher, papahintuin ko yung lindol. Miracle po ba yun? That's false. Yung binabanggit pong miracles dito, dati in the early church, binigyan ng miracles para po ipahayag yung mabuting balita sa mga tao. Pero ang only miracle po na nangyari pa rin ngayon is the power of God that save a sinner like us. Ayun po yung patuloy na miracle na ginagawa ng Diyos na magligtas ng makasalanang tulad natin. Again, wala na pong tao ang binigyan ng gift of miracles. It's been deceased. Okay. Fifthly, prophecy. Yung prophecy means speaking truly of the future event as directly revealed by God. May prophet pa ba sa panahon natin? Meron pa bang magsasabi na mangyayari sa future? Wala na po, kasi nakasulat na eh. Tayo po mga believers, hindi tayo nagugulat sa nangyayari. Kasi alam nating nakasulat. May prophet po kasi dati hindi pa nakasulat eh. Sinasabi ng Diyos directly sa prophet na ito ang mangyayari kasi hindi nakasulat. Ngayon po, dahil buo ng Bible, the prophecy is wala ng prophet. Ang iba pong connotation, ibang understanding sa prophecy, yung the one who exhort. Gaya pong ginagawa ko, nag-exhort. Sabihin, I exhorting you is kind of a gift of prophecy. Pero yung word na prophet o yung office ng prophet, wala na po yun. Okay? Then,
To prophesy is to declare the divine will, to interpret the purpose of God, or to make known in any way the truth of God that is designed to influence people. Okay, pangilang gifts na po tayo. Next ay yung discerning of the Spirit. Alam niyo po yung discerning of the Spirit o yung discernment. Ito po ay refers to those with the ability to determine whether the revelation of God by those with foretelling gifts speak truly. Let's say, ngayon po may tumayo dito. Sabihin, sinasabi ko, yayaman na iglesia na to. So kung may discernment spirit kayo, alam niyong mali yung sinasabi ko. Madedetect niyo yun. Pag nagsalita siya, niloloko tayo niyan, binubola tayo. You can discern. At ito po yung gift sa church. At meron, dito po sa kalagitnaan natin, meron po tayo mga kilala akong may discernment. At it's a gift. At nakakatawa yun dahil those individual ay natutulungan na i-safeguard yung church from false na mga pumapasok. Okay, pangkasunod ay yung tongues. Means the ability to speak languages unknown to the speaker that benefit the listener when interpreted by another gifted person. The gift of tongues is one of the temporary signs of gifts given to the early church to enable the gospel to be preached throughout the world to all the nation and in all known languages. It involves the divine ability to speak in languages previously unknown to the speaker. May kita niyo po dyan, known languages. Ang speaking in tongues po, nagkasalita ka ng languages na known. Hindi po unknown, hindi gibberish. Kaya po meron nakakilalang pastor, kaya din ng iba sa atin, nung pinipilit daw siyang mag-tongues, sabi niya Honda, Kawasaki, Mitsubishi. Kasi known eh. Pag sinabi niyang nag-imbento siya, pwedeng hindi paniwalaan. Sabi niya, gift yun eh. Paano kung wala akong gift? Pinipilit daw siya. Sabi niya, Kawasaki, Honda, Toyota na lang daw sinabi niya. Pero it's a fabricated. Ngayon po, meron pa po ba nagsasalita ng tongues sa atin? This church, ako po, niniwala ako that tongues is. Kasi nga buo na yung scripture. God can speak to us through His word now. Hindi na siya gagamit pa ng mga ganong means na pwedeng mag-confuse sa atin. Kung meron pong tongues, next, meron pong interpretation of tongues. So ito po yung qualification na sinasabi ni Pablo. Kasi sa service, nagkakagulo, lahat nagtatangs. Alam niyo po pa nagsama, sample po tayo, nakaranas na po kayo nun. Hindi po ako nag-aano doon sa mga kapatid nating charismatic, Pentecostal, kasi ito'y practice nila. Pero nakarinig na ho kayo ng ganong service. During the service, lahat iba-iba yung naririnig. Parang nakakilabot, nakakatakot. Tsaka parang walang order. Pero dito, sinasabi ni Pablo, kung ikaw ay nagtatangs at walang nag-interpret, manahimik. Pero kapag may nagtangs, dapat may mag-interpret. So, yun yung qualification. Pag may nagtangs, dapat mag-interpret para maging legit yung tongues. Yung interpretation ng tongues ay refers to the individual of the supernatural ability to accurately translate an unknown foreign language into the hearer's language. A person with the gift of interpreting tongues could understand what a tongue speaker was saying even though he did not know the language that was spoken. The tongue's interpret would then communicate the message of the tongue speaker to everyone else. So sa tongues po, yung tongues daw po, magkasalita ka ng hindi mo known languages. Let's say, hindi ka marunong mag-Chinese, mag-Chinese ka. Kung hindi ka marunong mag-Arabo, mag-Arabo ka. Pero sa interpretation naman, hindi known sa iyo yung language. Narinig mo, same gifting. Pag narinig mo, i-interpret mo as if alam na alam mo yung sinasabi. Pero hindi yun contract. So, dapat magkasama yon. Pero again, ngayon po, wala nang interpretation ng tongues. Kasi nga, complete na ang Bible. It says. Okay. Lastly, faith refers to the unusual confidence in God to perform unique deeds. The spiritual gifts of faith is exhibited by one with a strong and unshakable confidence in God, His Word, His promise, and the power of prayer. Sino yung mga taong merong gifts of faith, sila yung mga taong, alam mo yung pagkausap mo, alam mong, nandun yung confidence mo. Na hindi ka i-judge, papanalangin ka, then He encourage you.
Sila yung mga taong mayroong pananampalatayang puro, hindi ka binobola, hindi ka pinapaikot, hindi ka binobola. Sila yung mga sincere sa kanilang sinasabi. At ito yung nagkakaroon ng confidence na kahit anong kinakaharap mong problema, He will stay. He will stay and He will give you and He will stay there. So binanggit po natin yung siyam na tongues. Ang atin pong paniniwalaan dyan, nagtuloy ay yung word of wisdom, word of knowledge, yung discernment of the Spirit, at yung faith. Yan po yung continuous na nagpapatuloy. Other than that, yung apat po, ayun po ay nag-cease. Ay, yung lima. Yun po ay unti-unti nag-cease. Kasi kung basahin po natin yung the rest ng account papuntang Revelation, wala na ho kayong mababasa na naulit yon after the Acts 2. At ng Korinto, wala na ho kayong mababasa. Unti-unti na ho siyang, wala nang mini-mention sila After i-address ni Paul itong issue sa Corinthians, wala na siyang narinig pang mga bagay tungkol doon. Okay, point number 3. All of the gifts are important, although not all are equally evident. Okay, meron po tayong mga gifts na lahat po ay importante yung gifts, kahit na yung gifts nyo po ay hindi obvious. Ay, what I mean na hindi obvious o hindi evident. Let's say po yung inyo pong gifts ay intercession. Hindi kayo nakikita. Hindi kayo tumatayo sa pulpito. Pero that gift is important for the church. Okay, ang gift nyo po ay paglilinis ng church, yung service, yung pagsusundo hatid sa may mga sakit. Hindi siya evident sa ating lahat, pero siya ay important. All gifts are important, although not all equally evident. So anumang gifts nyo, yan man ay evident, yan man ay hindi, praise God. Kasi kailangan natin ng bawat isa sa inyong gift. Pang-apat, all members of the body of Christ are dependent to each other. Sabi nga natin, hindi lahat ng gifts ay meron tayo. Pero lahat tayo ay merong gifts. Tama? Yung gift ko, pwedeng hindi gift ng isa sa atin. So kailangan ko siya na may gift nun. Ang ibig sabihin po, lahat tayo ay dependent at kailangan natin ng bawat isa sa ating spiritual gifts. Para saan? Para sa ikususulong ng mabuting balita ni Jesus. Kung ako ay walang gift sa pagtuturo, tumawag ako ng marunong magturo. Pero ang gift ko manalangin, ipapanalangin ko siya. So we all need each other sa ating gift. All members of the body of Christ are dependent on each other. Ito po sinasabi natin, lahat po tayo ay may parting gagawin. Meron po tayong role sa church dahil lahat tayo ay may spiritual gifts. Lastly, the Holy Spirit gives gifts as He wishes, not a believer's wish. Ito po malinaw po yan sa verse 11. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportion to each one individually as He wills. If the Holy Spirit is God, and God is a sovereign God, ipagkakaloob niya yung gifts kung kanino niya gustong ipagkaloob. Hindi dun sa gustong niya yon. For example ako, gusto ko gift ko yung gusto natin kasi yung masyadong upfront, no? So kayong gift ko, pastor. Pero kung hindi mo talaga gift yun, wag mo ipilit. Kasi ang bibigay ng gift ay yung Spirit of God. Siya pa rin. The Holy Spirit gives as He wishes, not as believers wish. Kahit i-desire po natin yun, kung hindi talaga yung pagkakaloob, wag tayong magalit sa Diyos. Kasi ang gusto po niya sa atin, kung ang gusto niya mangyari, ikaw ay gift of service. O, dyan ka. Mag-serve ka. Kung gift mo ay mag-care sa mga may sakit, dyan ka. Kung ang gifts natin ay magbigay ng tulong sa bawat isa, dyan ka. Pwede sa atin maraming gifts, pwedeng konti ang gifts, pero hindi nagmamatter kung gaano kadami o gaano kakonti ang gifts. Ang gusto nating ipunto ay marami man ang gifts mo o meron kang ilang gifts, kailangan natin ng bawat isa. The point here is, spiritual gifts are given to each believer by the Holy Spirit as He wishes, for the building up of the entire body of Christ and not for the mere benefit of one
or individual and boasting of individuals. Hindi po ito ibinigay sa atin para ating ipagyabang. Na ako'y magaling dito, ako'y mayaman dito, ako'y maraming ganito. Hindi. All spiritual gifts are important. Even other gifts are not equally evident. Not all members of the body of Christ, that all of the members of the body of Christ's church are dependent on each other. Ang tanong, kung sinasabi mong Kristiyano ka at meron kang spiritual gifts, ba't hindi mo ginagamit? Yun ngayon ang challenge sa atin. Alam natin yung gifts. Alam natin kung saan gagamitin. Pero kung alam mo yung spiritual gifts mo, ba't hindi mo siya ginagamit? Bakit? Bakit? Kung meron kang spiritual gifts na pwede mong gamitin at pwedeng magamit para sa edification ng church at para sa proclamation ng gospel, bakit hindi natin ginagamit? Ang pinapakita dito ni Pablo, maraming gifts. Marami kayong gifts, Korinto. Magagaling kayo, mayaman. Pero mali yung paggamit nyo ng gifts. Masyado yung pinagayabang. Ang tanong, on the other hand, sa atin, alam natin yung gifts. Hindi natin pinagayabang, fine. Pero anong ginagawa natin sa ating mga spiritual gifts? Kung yan ay patuloy natin itatago at patuloy natin i-deny na ito ang gifts ko, kahit obvious na yan na yung gifts mo. At yan yung desire mo, yan yung gusto mong paggamit, pero ayaw mong paggamit. Bakit? Tanungin mo ang sarili mo kung tunay ka bang ligtas, ba't ayaw mong paggamit yan? Ang point natin, maraming gifts na binigay sa atin ng Diyos at kailangan natin ng bawat isa sa atin. Kailangan natin ng bawat isang gifts para magkatulungan tayo sa ating buhay, pananampalataya at paglago sa Panginoon. Sa ating conclusion, now there are varieties of gifts but the same Spirit. Ito po yung nasa 1 Corinthians 12:4-7. Now there are varieties of gift but the same Spirit. And there are varieties of service but the same Lord. And there are varieties of activities but it's the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Sa ating conclusion po, ang Diyos ang nagbigay ng iba't ibang kaloob sa atin, iba't ibang paglilingkod, at iba't ibang gawain. Pero meron tayong iisang Diyos na dapat paglingkuran. Meron sa ating binigyan ng mga manifestation ng spiritual gifts na obvious. Kay Paz, obvious yan. Sa mga leaders, obvious yan. Pero isa ang common na yun. Ito ay para sa ikabubuti ng iglesia. Higit sa lahat, gusto kong kausapin ng leaders. Kasama pala ako doon. Kung ikaw ay meron kang gifts, marami kang gifts, o sa atin may mga gifts sa leaders, huwag mo ipagyabang yan. Yan ay bigay sa iyo ng Diyos upang gamitin mo sa kanyang kapurihan. Huwag natin ipagmayabang dahil marami tayong gifts. Huwag natin ipagmayabang na magaling tayo dito dahil hindi lahat ng gifts ay nasa sa atin. Kailangan mo ang iyong kapatid para ikaw ay lumago. Pangalawa, gusto kong kausapin ang bawat isa sa atin. Kung naririnig mo to at napapakinggan mo ang mensahe ng Diyos, narinig mo yung mga gifts, nakita mo, anong gifts dyan ang meron ako? Ang tanong, bakit hindi mo pinapagamit? Ba't hindi ka kumikilos, pahakbang para pagamit sa Diyos? Dahil nahihiya ka, isa lang ang gifts ko, dalawa, huwag kang mahiya kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang iglesia ay bukas para sa iyo. Bakas para ipaglingkod mo ang iyong gifts. Higit sa lahat, ito ang iiwan ko sa ating lahat. Bilang mangangaral sa umagang ito, ako'y nalulugod na kayo'y kausapin at magbigay ng pangangaral sa inyo. Higit sa lahat ng mga gifts na pinag-usapan natin. Na ang gifts ay para sa mga tunay na mananampalataya. At ang gifts ay galing sa Diyos at nagkakaisa ang Trinidad na nagbigay sa atin ito sa iba-iba nating gifts. Higit sa lahat, ang nagkaloob nito sa atin ay nagnanais sa atin na makita ako, ikaw, lahat tayo na naglilingkod
gamit ang ating mga kaloob para sa kapurihan at sa kaluwalhatian ng Trinidad na Diyos. Ayokong it's shame on me kung hindi ko ito sasabihin sa inyong lahat. Na gamitin nyo yung gifts nyo, magamit nyo yan para sa kapurihan ng Diyos at sa glory ng Triune God na sinasamba natin. Tayo manalangin lahat sa ating pagtatapos. Amang Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa aming mga naaral. Nawa o Diyos, ito'y naipaliwanag namin ng maayos at nakita namin ang aming mga gifts. Salamat o Diyos dahil Ikaw ay Diyos na mahabagid at mapagbigay sa bawat anak mo na nandun ka upang magbigay ng iba-ibang kaloob para sa amin, upang magamit namin sa edification ng church, sa proclamation ng gospel at sa kapurihan mo lamang. Kaya nga o Diyos, tulungan mo kami na magamit namin ang aming mga spiritual gifts, hindi sa aming sariling boasting, hindi sa aming sariling pagmamayabang, kundi para sa kapurihan ng iyong tanging pangalan lamang. Salamat po, sa iyo po ang kapurihan. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And you are worthy, you are worthy.